Ano ba ang dapat mong ginagawa bilang isang Kristiyano? Pag nasa labas ka, dapat ang mindset mo na lagi, Lord, hindi lang para kumita ng pera. Mga Kristyan tayo, hindi lang dapat pera ang ating iniisip pag lalabas tayo, pupunta ng trabaho. Dapat naghahanap din tayo ng mga taong masishiran ng mabuting balita. Amen? Dahil hindi lang ang purpose natin kumita, ang purpose din natin magligtas ng iba. Amen po. Pag may mga trouble sa buhay natin, mayroon pa po ba kayong time para lumuhod kay Lord at magtanong, Lord, ano po ba nangyayari sa buhay ko? Bakit ang gulo-gulo? Simba naman kami ng simba. Nagbibigay naman kami ng para sa iyo, pero ang gulo-gulo. Balik ka sa Diyos. Kasi Diyos lang din ang sasagot niyan. Kapatid, kung wala tayong pagpapahalaga sa buhay natin, meron niya nagpapahalaga. Kaya kung may mga tao sa paligid mo, hindi ka laging napupuna, wala ka laging naririnig na pagbati o pagpupugay, pagpupuri, hayaan mo na sila. May Diyos na laging nagsasabi araw-araw sa iyo, ito yung anak ko. Hindi lang natin naririnig, tama? Yung magising ang isang Kristiyano araw-araw, sinasabi ng Panginoon, yan ang anak ko. Kaya nga, pagdating mo dun sa lugar na pupuntahan mo, ano yung asal ng isang anak ng Diyos? Yun ang gusto kong i-express sa inyo sa oras na ito. Mamuhay na may katuturan, mamuhay na may kabuluhan, mamuhay na may kahulugan. May kahulugan ang buhay. May mga tayong excited kang pumasok dahil para may target ka na tapusin. May tayong pupunta ka sa trabaho, excited ang puso mo kasi gusto mong ma-please ang amo mo, pero iibahin ng Diyos ang senaryo. Bakit po? Mayroon palang tao na ipapamit sa iyo para ipakilala mo si Jesus. Meron ka bang pamilya na parang, Lord, ang hirap dito i-win? Iluhod mo sa Diyos. Walang matigas na puso sa mga Kristiyano na marunong lumuhod sa Diyos. Amen o? Pray. Bilang mga Kristiyano, wag na wag tayo mamuhay na parang tayo lang ang tao sa mundo. Kapatid, maraming tao nangangailangan ng ating presensya. Ang isang taong tunay na napuspos ng Espiritu Santo, kita ang pagbabago sa buhay. Amen. Namumuhay tayo sa mundong walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan sa mundo. Paglabas mo ng bahay, lalo kung mayroon kang sasakyan, lalo kung nagdadrive ka, walang kasiguraduhan kung makakauwi ka ng walang damage. Kaya nga ngayon, pag uwi ka ng bahay, pag-apak mo pa lang, doon kung may compound kayo o may bahay kayo, pag-apak mo pa lang, sabihin mo na agad sa Panginoon, Lord, thank you. Buhay. Aba? Kasi marami ng mga tao, paglabas ng bahay, hindi na nakakauwing buhay. Sipin mo, makakauwi ka sa bahay niyo, walang galos. Pag buhay malakas, mas the best na blessing yun. Walang kasiguraduhan sa mundo, walang katarungan. Maniwala ho kayo sa mundo natin, umiiral, ang katarungan sa mundo, pag may pera, may boses. At yan ay gugupuin ng Panginoon sa mga huling panahon, parurusahan ng Panginoon yung mga tao hong walang katarungan. Galit na galit ang Diyos. Yung timbangan nga po na mayroong daya, galit na galit ang Diyos dyan. How much dun sa mga tao na walang katarungan sa buhay? Galit na galit ang Diyos dyan. Kapatid, pag lalabas ka ng bahay, Christian ka. Kung walang magsabi sa iyo na Kristiyano ka, ikaw ang mag-declare, Christian ako. Hamon bilang mga Kristiyano, mamuhay tayo ng may katalinuhan, mamuhay tayo na may kabuluhan, at mamuhay tayo na may pakikipag-ugnayan.